Hello, hello. Praise the Lord. Unti-unti na po tayong umupo. Habang tinatapos natin ang countdown, tayo po umupo na. Praise the Lord. Hallelujah. Last 2 minutes. Pwede na po tayong umupo. At magsimula tayo ng saktong oras nang sa ganon, hindi nagmamadali si Pastor sa preaching. Praise the Lord. Sige po, umupo na po tayo at 40 seconds na lang sa ating countdown.
Hallelujah! Praise the Lord! Ready na po ba tayo? Amen! Good morning po. Pakisabi po sa katabi. Blessed Sunday, everyone. Blessed Sunday po. Blessed Sunday, everyone. Salamat sa buhay ng bawat isa. At naglaan po kayo ng oras para sa Panginoon. Kaya tayo ay mananagumpay na pagtagumpayan natin yung hirap gumising kaninang umaga. Diba? Dahil medyo malamig. Yung pagbangon, ay labanan kagad yan, paggising. Pero salamat sa Panginoon dahil nagtagumpay po tayo. Nandito tayo ngayon. Sa loob ng isang linggo, no, naka-encounter tayo ng kung ano-anong bagay sa ating trabaho, sa ating tahanan, sa ating kapaligiran. Pero I pray lahat tayo ngayon nandirito ay mananagumpay. Amen! Hallelujah! Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, mananagumpay tayo. Tayo ay mananagumpay. Yung presensya ng bawat isa, kalakasan po ng bawat isa. Amen! Kaya huwag tayo magpadaig sa nakikita natin at sa nadarama natin. Laman lang yan. Mangibabaw, ma-align po tayo. Yung alignment na spirit, soul, and body. Yung body, isa ilalim natin yan. Huwag manguna yung body. Siyempre, ang laman talagang gustong mauna yan. Gustong mauna. Parang sa pagkain, mas masarap kumain. No, pero yung pagkain ng salita ng Diyos, medyo nangingilalim. Pero ako po ay proud sa bawat isa dahil nakita ko po kayo. Although maraming bakante ngayon, pero late yan, maya-maya, magdaratingan yan. In behalf po of our Pastor Larin, Pastora Marlene, patuloy po sila na nananalangin po sa atin na tayo po ay lumago sa salita ng Diyos, lumago sa pananampalataya, at ganun din magtagumpay po tayo sa aspeto ng ating spiritual na buhay. Amen po ba? Patingin niya po ng isang malakas na hallelujah! Yes! Amen! Di ba? Para rin tayong puno sa lakas. Ganyan, kailang mabuhay muna. Mabuhay tayo dahil lahat tayo ay inaantok. Sumigaw ng amen ang inaantok! Oh, kita mo, konti na lang. Konti ba? Yung iba gising na. Amen. Hallelujah, Jesus. No, ito po yung verse natin. Pagsama-samahan natin na namnamin ang kada letra. Sabi dito, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Lahat po tayo, I think, pumunta dito dahil tayo ay may desire. Amen? Pero yung labanan ng kaaway na binabato sa atin na katamaran, nagtagumpay tayo, kaya mag-expect po tayo na kung ano yung desire ng ating puso ngayon ay makamit po natin. Ang Diyos ang magbibigay, hindi po si pastor, hindi po ako, hindi. Ang Diyos ang magbibigay kung ano yung desire ng puso mo. Amen? I believe na lahat tayo may desire. Yung iba, naibigay na siguro. Kung anong prayer request nila, naibigay na ng Diyos. Pero patuloy lang tayo sa Panginoon at sa Kanya natin kunin ang tunay na kaligayahan. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Sabi sa Matthew, I think 5:8, na kung meron malinis na puso, makikita niya ang Diyos. No, hindi literal na makikita, bababa dito ang Panginoon, hindi. Mararanasan natin sa ating mga puso. Pero bago yan, siyempre, nananahan ang Espiritu, nananahan ang Diyos sa may malinis na puso. Lahat ng na-encounter natin sa loob ng isang linggo, ipalinis po natin sa Panginoon ito ngayon sa oras na ito. Kaya una, purihin natin ang Panginoon, buksan natin ang ating bibig, no, gamitin natin ang pagpupuri, ang binigay ng Diyos na tinig ng boses natin, ibigay natin sa Panginoon sa oras na ito. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, magsalita tayo ng pagpupuri sa Diyos. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay may buhay. Salamat, Panginoon, dahil ginising mo kami sa oras na ito. Yung pagising pa lang namin, Panginoon, ay biyaya na, O God. Maraming tao na nagsasuffer, nasa ospital, may mga sakit. Pero kami, biniyayaan mo ngayon ng kalakasan. Kaya karapat dapat ka lamang purihin. Dahil kayo ay Diyos na nagbibigay buhay sa amin.
Yes, Lord. Sige, sabihin natin, hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Dahil kayo ay Diyos na mabuti sa amin. Binibigay mo yung mga prayer request namin. Maraming salamat, nagtagumpay kami, nandito kami ngayon. No, sa kabila ng atake ng kaaway sa amin, nandito kami. Hindi makakahadlang ang problema, hindi makakahadlang ang pagsubok, bagkos lalo kaming lalapit sa iyo. Dahil kayo ang Diyos namin. Kayo ang aming sandigan. Hindi ka nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nandito po ang aming presensya. Kayo po ang nakakaalam. Kayo, ako, siya, ang Diyos, ang nakakaalam lamang. Pwede ako magsinungaling sa inyo, pwede ako magpakita ng pagkabanalan sa inyo, pero sa Diyos, ako'y magsusulit. Kaya sa oras na ito, individual, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Dahil kayo ay Diyos na mapagpatawad. Nais namin magpuri, kumanta sa iyo, pero nais muna namin na magpalinis ng aming mga puso. Lord, kayo po ang nakakakita ng aming puso. Hallelujah, Jesus. Patawad po, Panginoon, sa mga nakumit naming kasalanan. Sa loob ng 1 linggo, mula nung Lunes hanggang kahapon at hanggang kanina na aming pagising, Panginoon. Pinapalinis po namin ang aming puso. Ine-empty po namin ito, Panginoon, upang malagyan mo ito ng bagong sisidlan, O God. O bagong alak ng Espiritu ay sumamin, Panginoon. Kaya patuloy po na kami humihingi ng tawad na sa gawa namin sa isip, nakapag-isip kami ng negatibo sa tao, sa salita, nakapagsalita kami ng hindi maganda sa aming kapwa, at sa salita, sa isip, sa salita, at sa gawa, at nakagawa kami ng hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Nandito po kami, hubad sa iyong harapan, wala po kami maililihim, wala kami maitatago, kaya patuloy po na kami po ay baguhin mo, glory by glory, at patuloy po namin ma-reward yung ninanais namin, yung desire po ng aming puso, sa ikaw lamang ang magbibigay nito, Panginoon. Sa inyo namin kunin ang tunay na kaligayahan. Oh, hallelujah, Jesus. Kaya maraming salamat. Ngayon, kung humingi po tayo ng tawad na galing sa puso, asahan natin na ang pagpapatawad ng Panginoon ay tunay din. Kaya maraming salamat dahil kayo ay Diyos na mapagpatawad. Hindi po kayo tumitingin kung ano man yung nagawa namin, kung gaano kasama ang kasalanan na nagawa namin. Bagkos tumitingin kayo sa amin kung paano kami humingi ng tawad sa iyo. Kung paano yung tunay naming paghingi ng tawad. Kaya maraming salamat. Kiniklaim na po namin yung kapatawaran at ngayon malaya kami makakaawit sa iyo, malaya kami makakalapit sa iyo dahil kami ay nilinis mo sa iyong dugo, Panginoon. Salamat sa cross, sa dugo mong umagos, 2,000 taon na nakakalipas dahil kami ay nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon kami ng relasyon sa iyo. Dahil sa cross, Panginoon. Kaya kinikilala namin to. Ina-acknowledge namin yung sakripisyo mo sa amin. Dahil kami makasalanan, pinatawad mo kami at nilinis mo kami ng iyong dugo. Kaya marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah, Jesus. Ngayon po, kung tunay ang ating pagsamba, lapit po tayo dito. Ipakita natin sa Diyos natin kunin ang kaligayahan. Oh, hallelujah, Jesus. Lapit na po tayo, pangunahan natin lahat. Sige po, kung maaari, lahat po tayo, napakaganda po na makita-kita tayo dito. Isipin natin na tayo sumasayaw sa Panginoon. No? Isipin natin na tayo, sa Diyos tayo aawit. Sa Diyos tayo sasamba. Sige po, lapit pa po tayo. Konti pa lang nakikita ko bago tayo magsimula. Sige po, lapit po tayo, brother. Lapit po kayo dito. Kuya Ray, Ate Marie, sige, lapit po tayo. Hallelujah. Ate Chile, dito tayo lahat. Amen. Hallelujah, Jesus. Isa pang malakas at mahabang hallelujah. 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 Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon natin ngayon. But remember, today, God will going to fight for you. Hallelujah. Come on. Dalhin natin sa Panginoon ang ating labanan. Whatever it is, sickness, problem to your family, God is in your side. And God is fighting for us. Sing, hallelujah. Woo!
sitwasyon nyo ngayon, declare nyo with faith. Are you ready? Sing. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, shout! Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out once again. God is fighting for them, back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout, come shout! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. Sing, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, and I believe, and I am free in Jesus' name. Come on, I will live, I will not die. I will live too high. Christ revealed, and I am healed. Declare in Jesus' name. Yes, Lord. Thank you for the battle is yours. We believe in you, Lord. Hallelujah. Because for you, nothing is impossible. Woo! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Nothing is impossible. Whoa, whoa. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. Through you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible.
blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, yes, Lord. We thank you. We believe in you. That through you, nothing is impossible. Yes, Lord, we believe and we live by faith and not by sight. Because if God is with us, who can be against us? Hallelujah. We glorify your name. Change our hearts to be more like you, Jesus. Likaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, sakdal na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Jesus, minsan pa likaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, sakdal na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Jesus. Lagyan mo ng bagong ningas ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan na nilinis at hinubog mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, sakdal na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Bagong puso, sakdal na puso, ito
change our hearts to be more like you, Jesus, to love you more. Hallelujah. For you are worthy of my worship. You are worthy of me, Jesus. You are worthy to be glorified. Hallelujah. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. And gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na pagsinta iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang minsan pagal ng dagat. Gaya ng dagat na, yes, we declare, hallelujah, sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. For the last time we sing, gaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na pagsinta iyong dinggin. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Come on, let's declare He's good. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, we declare, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
pupurihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Hari ng mga Hari. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pinupuri ka. Come on, sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka. O dakilang Diyos, dakila ka. Walang hanggan ang iyong pag-ibig, Diyos na makapangyarihan. Holy Spirit, come. Yes, we declare your goodness in this place. Holy, holy. Pupurihan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sa anumang panahon, anumang sitwasyon, ikaw ay pinupuri. Ikaw ay tinatanghal sa buhay na ito, sa sambahayan na ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy. You are worthy. Come on. Let's glorify His name, Jesus. Let every knee shall bow. Hallelujah. Once again, let's sing pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. For the last time we sing pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, Jesus. Sige, let's continue to worship God. Oh, buksan natin ang ating bibig. Marami tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Oh, luwalhatiin ka. We worship you, Jesus. Oh, shirabayayaraba, shanarayayarabe. Rayayashikarayayayay. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, karapat dapat lamang na itaas namin ang aming mga tinig sa iyo dahil kayo ay Diyos na nagbigay ng aming mga bibig, ng aming mga boses. Kaya ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, yung papuri sa iyo, yung pagsamba sa iyo, pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba. Karapat dapat mong tanggapin ito na nanggagaling sa aming mga puso. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. We pray na natas po namin ang puso mo, Panginoon, sa pamamagitan ng awiting ito. Naranasan po namin kayo, Panginoon. Hallelujah. At ito ang nais mo sa amin, Panginoon. Kinreate mo kaming tao. Kinreate mo kami, binigyan mo kami ng kaisipan. Hindi para gawin sa ibang bagay, kundi para sambahin ka, Panginoon. Every Sunday, nandito po kami, Panginoon, para sambahin ka. At mangyari rin ito sa bawat tahanan ng bawat isa. Hindi lamang dito, every Sunday. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Jesus' name. Amen, amen, amen. Yes, Lord. Habang umupo po tayo, batiin po natin ang ating katabi. Sabihin natin, Blessed Sunday, everyone. Maraming pong salamat at may nakita po akong mga dumating kanina. Sige po, ano muna tayo. Thank you, worship team. Ang ganda ng line-up nyo ngayon. I'm proud of you, worship team. Talagang grabe. Dinala mo, dinala nyo ang kongregasyon para masungkit yung puso ng Panginoon. Sabi yung lyrics, yung opening nyo, ano yung kanina? Opening, no?
God is fighting for us. Di ba? Napakaganda. God is fighting for us. Ang Diyos, ang lahat ng problema natin, ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Hindi Diyos ang nagkulang sa atin sa kabila ng pagkukulang natin, pero ang Diyos ay hindi nagkulang. Tapos sinundan pa kanina ng nothing is impossible. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Ganda ng lineup. Salamat worship team. Pwede ba natin palakpakan ng worship team? Amen. Salamat sa media team din. Salamat sa buhay ninyo. Sa pagpapagamit nyo sa Panginoon, meron tayong ganito nakikita. At dun sa mga nakita ko kanina dumating, welcome Sister Maa, Sister Judith. Amen. Pag nakakarinig ako ng salitang Judith, kinakabahan ako eh. Alam niyo yung Judith? Judith na ng bills. Pero siya hindi Judith. Judith ang kanyang pangalan. Amen. Hallelujah. Ganun din kay Ate Raquel, salamat sa buhay mo. Kahit may trabaho siya, kita mo, inuuna niya ang Panginoon. Diba? Sa iba, may trabaho, hindi na talaga pupunta dito dahil ikakatwiran na ang trabaho. Pero every Sunday nakikita ko siya. Pagkatapos, sa kanya ginagawa ang kanyang trabaho. Salamat at sa inyong dalawa, si Ate Chileren, na every Sunday nandirito. Amen? Ang hina yata. Praise the Lord. Salamat sa buhay ninyo. Bago po tayo dumako sa pagbibigay, in-encourage ko po ang bawat isa na magbigay po tayo na meron pong kaligayahan. Amen. Sapagkat ang iniibig ng Diyos ang nagbibigay na merong maluwag sa puso at nasisiyahan. Amen. Sige po, ready na po yung mag-ano ng box. Ready na? Dalawa. Okay. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Tunay nga na naranasan ka na po namin sa oras lamang na ito, Panginoon. At magpapatuloy pa po ang gawaing ito, Panginoon, hanggang sa matapos ito hanggang tanghali, Panginoon. Pero bago yan, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagkakaloob na nanggagaling sa aming mga puso. At dahil ito po yung sinabi mo na mahal mo o ninanais mo na magbigay ang bawat isa na mayroon pong kaligayahan sa puso. Kaya patuloy po na pagpalain mo ang bawat isa na magbibigay sa iyo at magamit ito, Panginoon, para sa gawain mo lamang, Panginoon. At pagpalain mo rin ang humahawak na ito, Panginoon, at patuloy na bigyan mo ng wisdom. At ganun din si Pastor, Panginoon, na siya po ang punong pastor dito sa Udine, Panginoon, na kung saan siya pong nagmamanage dito. Kaya marami pong salamat at patuloy po na ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Bago ko po tawagin si Pastor, may announcement lang po tayo, very important announcement. Dito po sa March 22, inaayayaan ko po ang mga kalalakihan, no? Ang mga tatay, Father's Day, March 22. So pagkatas ng service, kakain tayo, tapos isi-set up natin ng konti. Tama, no? Ganon. Yun po, kaya wala po munang uuwi sa next Sunday, especially sa mga tatay na narito para naman tayo ay ma-bless ng ating pastor. Amen. Sa April 5 naman, Resurrection Day, Easter Sunday, celebration din po. Sa May 9, Saturday, Women's Net. Tuloy yung guest, wala. Okay, sige. Basta March 9, Saturday, Women's Net. Matagal pa naman. May 10 naman, Mother's Day. Amen. Magkasunod po yan sa Saturday and Sunday, Mother's Day naman. Amen po ba? Amen. Ngayon po, binibigay ko na ang mikropono sa ating mahal na pastor. Thank you, Brother Boy. I'm proud of you, Pastor. In behalf of our congregation, proud po kami sa iyo, Pastor, dahil sa kabila ng kalagayan nyo sa buhay, pero nandito po kayo nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon, para kay Pastor. Amen. Pastor, good luck. So, salamat po sa buhay ng bawat isa. May napindot ako. Kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Amen? Pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid, salamat, nakasama kitang muli.
Sabihin na kahapon ay ang liwa-liwanag. Pero pagpasok ko ng Italia, ang lakas ng ulan. Sabi ko, biyaya, yung patak ng ulan, biyaya ng Diyos. Amen? And I pray, ang patak ng ulan, ang pagpapala ng Diyos sa Odine, ganun din naman, ay tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Patuloy ko tinitiwala sa iyo yung gawain ngayong umaga at ang pangalan mo lamang, O Diyos, ang mag-glorify sa umagang ito. Salamat po, pinagkakatiwala ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen? So last Sunday, ano po natin, a church and a mission. No? Yun po yung mensahe natin. At napakahalaga po na kung saan, ang ginagawa po natin na kung saan ay tayo ay inihahayag natin ang mabuting balita sa lahat. So napakaganda po na kung saan ay maranasan palagi natin ang Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos, yun po yung ibabahagi natin. At yung pagbabagong naganap sa mga buhay natin, ito po'y napakagandang patotoo sa bawat isa na makakasalamuha po natin. Amen po ba doon? Sa aming pagtitipon ng Bible study kahapon, meron na kaya lamang, alam nyo, ang dami doon nag-imbita sa kanya, hindi siya pumunta dito. Pero nung makita niya yung isang kapatid na kilalang-kilala niya, abay nabago, at nag-imbita ito, alam nyo, saka lamang ito pumunta. Kasi nakita niya yung pagbabagong naganap sa tao na ito. So ibig sabihin, binabasa tayo ng mga tao kung anong nangyayari sa atin dito. Ngayon kung sa paglabas natin dito sa lugar na ito, na kung saan tumatanggap tayo sa Panginoon, paglabas natin sa labas, alam nyo, binabasa talaga tayo sa labas. Kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo manalita, dahil kilalang-kilala naman ang tayo. Sino sa inyo, ang liit lang ng Odine. Halos magkakakilala ang tao. Pag may dumating nga doong iba, alam ng taga-Odine na hindi taga rito yun eh. Naniniwala po ba kaya? Naalala ko yung, sabi nung isang, may nagtanong, taga rito ka? Ito ba yung lugar ng magagandang lalaki? Nakita niyo yan? Sabi ng lalaki, dito yun. Pero sabi, hindi ka taga rito. No. Kayo po ba nandyan? Ngayon, napakaganda, taga-church, taga-Gak-Udinicano. Ang sarap pakinggan, taga-Udinica, ibig sabihin, may magandang nangyayari sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord, amen? Experiencing God, sabi ko po dito, embrace believer, empower disciple, katapos engage the word, sabi po doon. Pero hindi po natin ito magagawa kung hindi po natin naranasan muna ang Diyos. Kaya ka lamang makakaibig, kaya mo lang mayayakap ang isang tao kung nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mo bang mahalin ang iyong katabi? Kung nakikita ko naman talaga, ang laki ng pinagbabago. Doon pa lamang pagpasok niyo sa loob ng ating bulwagang ito, kita niyo na yung kulang lang, pati nga lang kita na sa pagngiti. Hello! At ang bawat isa, hindi na pumipili ng ngingitian, kundi nagngingitian talaga. Pero huwag kayong ngingiti ng solo-solo. Pakiusap. Pero salamat po sa Diyos. At sa pagpapatuloy po natin, kaya po tayo nadito palagi tuwing Sunday, marinig natin ang salita ng Diyos para palakasin po tayo spiritually. No? Hindi niyo mapapansin gaano kapangyarihan kasi ngayon ang labanan, hindi na ang labanan ngayon, media. Pwedeng agawin ang oras nyo ng media. Hello? Ang mga Pilipino, ang Pilipinas ay Christian nation. Pero ngayon, siguro mapapalitan na yun eh. TikTok nation na ngayon ang Pilipinas. O kaya naman yung mga, ang daming vlogger na, lahat na vlogger, ang dami. Napansin nyo? Para ano? Para kumita. Pero nasabi ng Biblia patungkol dito. Ano ang mapapala ng tao makamtan niya ang yaman ng mundong ito?
kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. It's useless. So sabi ng Biblia, mag-impok tayo ng yaman ng langit. Kaya yung ginagawa natin dito, nag-iimpok po tayo ng yaman ng langit. Kasi pag nag-impok tayo ng marami, hindi ko sinasabing kayo na mapigilan yung pagyaman natin. Hindi ko sinasabing, kailangan natin ng salapi, kailangan natin kumita. Pero, wag naman sana maubos yung oras natin na nakalimutan naman natin ang Diyos. Wag naman sana na balansehin natin at habang tayo ay pinagpapala ng Diyos, nagiging pagpapala din naman tayo sa iba. At doon, habang na-experience natin, nararanasan natin ang presensya ng Diyos, alam nyo, napapagpala tayo, katapos, nagiging pagpapala din tayo sa iba. Hello? Kaya tumantuwa ako. Yung mga vlogger, siyempre, ang dami nilang natutulungan, ha? Yung mga walang bahay, na ipapagawa ng bahay. Yung mga walang makain, napapakain nila. Yun ang maganda. Hindi lang nagpapayaman. Pero, ang sabi nila, pag nagtutulong sila, bigay yan ng Diyos. Kinausap ako ng Diyos. Yun ang maganda nangyayari. Kaya tayo din naman, bilang mga mananampalataya, tayo dito, nakakatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos, nakakatanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos, ibigay din natin sa iba. Huwag niyong suluhin. Pakisabi sa inyong katabi, huwag mong suluhin. Amen. Next po. Palagi po itong inuulit-ulit. Ano po yung ating vision? To make a spiritual impact dito sa Odini, sa Europe at sa buong bansa. By winning and discipling other. Sabi po ang ating layunin, to love God and people. So, yung layunin natin, mahalin natin ang Diyos at mamahal natin ang ating kapwa. Pakisabi sa katabi, kapatid, mahal kita sa Panginoon. Medyo ngitian nyo naman. Mahingit sa Panginoon. Medyo ngitian ninyo. At ang ating pinaka-goal ay every believer a disciple maker. Hindi lamang tayo mga mananampalataya ay siyempre, lumalalim tayo sa Panginoon, magdisipulo din tayo ng iba. Kayo po binandiyan pa. Kaya napakaganda yung experience God, maranasan natin talaga ang Panginoon. Kaya kayo narito, nakaranas tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo nakaranas sa Panginoon, linggo ngayon, alam ko, pagka wala tayo sa Panginoon, alam ko na kung nasa saan tayo. Magiging abala tayo sa iba't ibang mga bagay. Pero naranasan natin ng Diyos, ang nais palagi natin, maranasan palagi natin si Lord sa mga buhay natin. 6 na araw na nga tayo nagtatrabaho. Sana naman yung 7 araw, bigay naman natin kay Lord. Doon natin dalhin yung, Lord, salamat po sa 6 na linggo. Iningatan mo ako, hindi ako nagkasakit, pinalakas mo ako, ibalik natin ang pasasalamat sa Diyos. Amen? At ito yung lugar na kung saan pwede din naman sa bahay. Pero sabi ng Biblia, huwag niyong kakaligtaan ng mga pagtitipong katulad ng ganito. Lalo na malapit na dumating si Lord. Sana pag dumating si Lord, dadi dito tayo sa loob. Kayo po ba'y nandiyan pa? Last Sunday na ibahagi ko din si Noah patungkol kay Noah. Instruction ng Lord kay Noah ay gumawa ka ng arko, ganitong sukat, ganitong kahoy ang gagamitin, lagyan mo ng alkitran, at pagkatapos, lagyan mo din ng mga kulungan ng iba't ibang klase ng hayop. So yun naman ang ginawa ni Noah. Pero hindi nyo napansin, kung bubulayin nyo ang salita ng Diyos, meron ba doong makina na nakalagay? Meron bang timon? Wala. Ang hirap na ikaw ay nakalaki ng arko, wala man lamang walong manibela. Pero alam nyo, si Lord ang may hawak ng arko na yon.
Kaya sa buhay natin, sa pagsunod lang kay Lord, hawak, pag tayo ay sumusunod kay Lord, sakop tayo ng Lord, iingatan tayo ng Diyos. Amen? So, experience. Paano natin mararanasan ang Panginoon? Sa pamamagitan ng ating personal na devotion. Kamustahin niyo pong devotion. Sa umaga ba, paggising natin, Lord, salamat po ng marami. Nagising pa po ako. Kasi maraming natulog, minsan hindi na nagising. Hello! Ay yung magising ka't meron ka pang hininga, Panginoon, salamat po ng marami. At haharap ako sa panibagong umaga sa aking pagtatrabaho, bigyan mo ako ng kalakasan. It's devotion. Pasasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nakakalimot yung relationship mo kay God. Sana paggising niyo pa lang sa umaga, Lord, salamat po. Kasi siyempre, ang tendency, paggising natin sa umaga, ang punta agad natin sa CR kasi tayo. Ang inuna mo na agad yung sarili mo. Tama, hindi. Samantalang pwede naman sabihin mo, Lord, salamat po sa umagang ito. Sandali mo, punta ka muna sa Tapos balik ka, tuloy-tuloy ang devotion mo kay Lord. At least, nauna mo na si Lord sa buhay mo. Kapag ganun ang ginagawa natin, ang sarap ng buong maghapon mo. Kasama mo si Lord. Amen? Umpisa mo umaga ng ganito. Ang lamig, umaga na naman. Sira na ang araw mo, kapatid. Buong araw mo, sira na yan. Hanggang sa pagpasok mo, nakasimangot ka na. Murot na murot ang mukha mo. Alam niyo yung murot na murot? Hindi mo maipinta, parang papaya ang mukha natin. Kaya kitang-kita ng mga kasalubong mga kababayan natin, problemado ang kapatid na ito. Murot na murot, agang-aga. Pero samantalang, pag umaga pa lang, ang ganda ng ngiti mo, nakakahawa ka, kapatid. Amen? So napakahalaga po niyan na kung saan, lalo na yung Sunday service, hindi natin ito nakalimutan. Minsan may time din na may mga revival night na nagaganap dito tuwing Sabado. Kapag naka-attend po tayo, doon po natin nararanasan ang Diyos. Kahit sa tahanan, kapag malapit ang ugnayan mo sa Diyos, pwede mo din naman siyang maranasan. Kasi depende sa paghahangad mo sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Amen? Katapos, yung Embrace Believer, sa pamamagitan po ng pag-connect natin, nakalagay po dyan sa BCCF, ang Vienna Christian Center Filipino Fellowship po. Ganyan po yung ginagawa, yung pag-connect sa mga tao. Yung pangangalaga sa tao, yun po yung ginagawa. At katulad ngayon ang ginagawa ng mga leader sa pangangalaga po, sa bawat isa po sa atin. Kaya po meron ng life group, praise God. Dati nung dumating ako, 4 na life group lang. Isang life group ng kalalakihan. And hopefully, sa mga susunod na mga araw, sa biyaya ng Diyos, makumpleto yung 12 leader ng mga kalalakihan at kababaihan. Alam niyo, kapag nagkaganon, ibig sabihin, lumalago ang ating iglesia for the glory of God. Amen? Pakisabi ng kapatid, pakisabi siyang kapatid, pagandaan tayo ng paganda, pabuti tayo ng pabuti. Kaya pag tinanong kayo, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Hello? Kapag tinanong kayo, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Hindi pag tinanong kayo, kamusta ka na? Katulad pa rin ng dati. Wala nagbabago kapag gano'n. Kayo po binandyan. Katapos nagkakaisa po yung katawan ni Kristo, nagkakaisa tayo. Alam niyo po, malaki po ang magagawa kapag po tayo ay nagkakaisa dito. Malaki ang magagawa kasi yung unity, make the dream, yung pangarap natin, makakamtam natin kapag tayo ay nagkakaisa dito sa iglesia. Wala nang kundi pa, puro pag-ibig na nararanasan natin, pag-ibig ng Diyos, maipapadamo din yan sa iyong kapwa. Amen? Hindi mo naman siya matutulungan mo siya kapag mahal mo yung kapatid mo, aralayan mo yan. At nakikita mo nagkakamali, ituwid mo din naman. Kasi mahal mo yung kapatid na ito. Amen? So, sa Empower Believer, ito po naman nangyayari sa mga nagtapos na ng SOD, sa mga susunod na araw, pwede na po nating malaman kung sino yung mga mag-SOD. Ito yung parang semi-Bible school para kung saan
tuloy-tuloy po yung paglago ng bawat isa po sa atin. Kung loobin po ng Lord na makatapos niyo yung level 1, level 2, level 3, hanggang sa mentoring, hanggang sa magkaroon po ng ISOM, yung International School of Ministry, parang Bible School na po yun. Sana maghangad po tayo. Sino pong, kung tatanungin kaya, sino gusto maging pastor? Sa inyo. Gusto niyo maging pastor? Endangered species na po kami. Hindi po ganun kadali. Pero alam natin mahalaga. Mahalaga po ito. Hindi naman tayo tinawag na lahat ay pastor. Pero yung maging bahagi ka, bisang isang mananampalataya ka, tagasunod ka ni Kristo, ay isa ng malaking bagay para po sa bawat isa sa atin. May balita natin ang kaligtasang hatid ng Panginoon. Amen? At higit sa lahat, ito po, kapag mag-i-engage na po tayo sa labas, sa mundo, pamagitan ng evangelism, kung may dumating dito na mga bisita, i-follow up po natin sila kung ano nang ginawa ng Diyos sa mga buhay nila at yun, matulungan po sila natin sa paglago, sa paglakad nila sa Panginoon. Amen? Praise the Lord! Naalala ko si Ate Sally. Ate Sally, tinawag lang kita. Pero mula nang dumating si Ate Sally, hanggang sa kasalukuyan, nakailang buwan na kayo, Ate Sally? Mula nang kayo mag-umpisa. Anniversary. October. So, dire-diretso si Ate Sally. So, amen. At marami pang Ate Sally na tatawagin si Lord. Amen. At gagamitin ng bawat isa sa atin. Next po. Magbasa po tayo ng verse. Tulungan niyo ako magbasa. Basahin niyo po sa English, basahin ko sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang panalangin inaalay nila rito. Sa ibang translation po sa ang salita ng Diyos, NIV version po yan, sabi po dito, at kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba. Tayo po ba'y tinawag o tinulak? Tinawag. Ibig sabihin, tinawag po kayo ng Diyos. Hindi aksidente ang lahat ng bagay. Kaya po tayo rati dito. At magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko muli ang kanilang lupain. Papansinin ko sila at papakinggan ko ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Di ba napakagandang balita na kung saan yung, sabi doon, papansinin ko ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. So, ibig sabihin, minsan, nagpe-pray po tayo na minsan, bakit hindi nasasagot yung ating mga prayer? Pagka gano'n, may mga prayer tayo na hindi nasasagot, minsan tanungin natin ang ating mga sarili. Baka may mga harang, baka may mga kasalanan na kung saan meron tayong namumuhay tayo sa kasalanan, sa kamalian, baka meron gano'n. Kaya minsan, parang yung parang ang salapi, dumadaan lang. Pero sabi ng Lord, kapag tayo nagpakumbaba, manalangin, katagpuin tayo, sabi niya, diringgin niya yung mga panalangin na inuukol natin sa lugar na ito. Amen! So napakaganda maging transparent tayo sa Lord na kung saan, Lord, ito po ako. Wala namang malilikit sa Diyos. Lahat naman ay hayag sa kanyang paningin. Wala tayong maitatago. Mas maganda, open tayo. At napakaganda rin, na kung saan meron din tayong mga, nababanggit ko ito minsan, kailangan din natin minsan yung mga accountability partner. Yung mapapagkatiwalaan po ninyo. Na kung saan, hindi naman kayo, welcome Brother Richie,
So napakaganda na meron kayong mga accountability partner na kung saan, minsan kasi, ang bigat-bigat na, wala man lang kayo mapagsabihan. Pero kung meron kang tao na pwede mong mapagkatiwalaan, na buong puso, buong ano mo, na pwede mong sabihin sa kanya lahat ng bagay, ay pwede kang makapaghinga na kung saan bigat ka na pala. At malaki po yung maitutulong noon. Pero siguraduhin nyo, yung tao mapapagsabihan nyo, ay kayo lang ang dalawa talaga ang nakakaalam at saka ang Diyos. Kasi nga, accountability partner. Eh kung, halimbawa, accountability kunyari, si Boy, accountability niya ako. Sinabi, inopen ni Brother Boy yung lahat niyang kahinaan. Ako lang ang nakakaalam noon. Ipagpe-pray ko na lang yon. Ngayon, kung sinasabi ni Boy, tapos sinabi niya sa akin, tapos, alam mo, ang sabi ni Brother Boy sa akin, ganun. Hindi po yun maganda, hindi po accountability yun. Kundi malaking kasalanan natin iyon sa Diyos. Magsusulit tayo sa Diyos. Kaya maganda, pumili tayo ng inyong mga kaibigan, na totoo yung kaibigan na nasasabi ninyo, yung mga inyong hinaing. At higit sa lahat, lalo na bigat tayo, kaya pag tayo kinamusta, kapatid, kamusta na yung inopen mo sa akin? Ay di nasasabi, salamat kapatid, medyo nalalampasan ko. Malaking bagay iyon, makagaan sa paglakad natin sa Panginoon. No? At lagi nating yung pananalangin, wag nating kakaligtaan palagi, yung panalangin. Kasi napakahalaga niyan, magpakumbaba at manalangin. Ang Biblia ay nagsabi, mapalad yung mapagpakumbaba. Sapagkat tatamuhin niya yung pangako ng Diyos. Kaya sa church ay pababaan, hindi pataasan ng ilong. Hindi porke may tinapos ka, ikaw yung ahead ka. No! Sa church, pababaan. At habang ikaw'y bumababa, itinataas ka ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. Ang Diyos ang nagtaas sa'yo. Hindi yung ikaw nga, tapos ako. Hindi gano'n. Alam niyo kung ako'y nagtapos, hindi ako pastor. Hindi ko kayo makikilala. Nabanggit ko nga sa Bible study kahapon, alam nyo, salamat sa Diyos, naranasan ko yung lahat ng bagay. Naglilinis ako ng bus, nagtrabaho ako, wala magtiwala sa akin, namabrika ako, nag-abroad ako. Pero, imagine nyo, nakatapos ako ng pag-aral ko, naging sundalo ako, sa palagay nyo, nadidito ako? Eh, ang gusto ko, maging sundalo nung araw. Eh, kung naging sundalo ako, wala ako dito. Pero salamat sa Diyos, naging sundalo din ako. Sundalo ni Kristo. Hello! Pero yung pangako ng Diyos ay hindi nawawala. Yung pagkagusto ko maging sundalo, yung anak ko ang naging sundalo. O di parang nakita ko na rin yung sarili ko. Pag nakikita ko yung uniform niya nakalagay, bao yun. Wow! Ako ito. Anak ko to. Hello? Hindi lang Philippine Army, Austrian Army pa. Ibang klase si Lord, Yung hindi nangyari sa akin, nangyari sa anak ko. Parang si Haring David. Sabi ni Haring David, siya yung magpapagawa ng templo. Pero sino ba? Nagawa niya ba ang templo? Hindi. Yung anak kanyang si Solomon, ang nagpagawa ng templo. So sa bawat isa sa atin, may mga bagay na kung saan hindi nangyari sa inyo, may mga anak kayo, may mga supling kayo na kung saan pwedeng magpatuloy nung hinahangad mo. Pero nais natin, maranasan natin ang Diyos sa buhay natin. Yun ang importanteng bagay na dapat nating maranasan para sa ganon, maibaba natin sa ating mga anak. Kung hindi natin ito mararanasan, ibabalita mo? Kaya napakaganda, maranasan natin ng Diyos. Kapag naranasan natin ng Diyos, pwede natin ngayong magawa yung mayakap natin yung ating kapwa. Mayakap natin ang kapwa nating mananampalataya at higit sa lahat, mayakap din natin yung iba. Maraming naghahangad na, maraming kulang sa pansin sa labas. Alam niyo ba? Hindi sila napapansin. Kaya nagpapapansin sila kung ano ang gagawin. Pero kailangan nila yung pag-ibig ng Diyos, maranasan natin, ibigay natin sa iba.
Naalala ko nung unang akong mangusap ang Diyos sa akin, sabi ng Lord, huwag kang pupunta sa lugar. Matthew chapter 10 verse 5, hindi ko nakakalimutan. Sabi doon, kagagaling ko lang sa AGR, sabi ng Lord, nagbasa ako ng Bible. For the first time, nagbasa ako ng Bible na nagtitindigan yung balahibo. Dito sa may bato ko, nagtitindigan, taasan siya. Sabi ko kay Lord, Lord, ikaw ba ito? Ano sabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, sa Matthew 10 verse 5, huwag kang pupunta sa lugar ng mga Samaritano at lugar ng mga Hintil. Sa halip, hanapin mo ang nawawalang tupa na sambahayan ng Israel, nakatanggap. Sapagkat malapit na maghari ang Diyos, nakatanggap ka ng walang bayad, magbigay ka ng walang bayad. So, ibig sabihin, Lord, anong ibig sabihin ito? Pagkalipas ng 3 buwan, sabi ng Lord para sa, huwag ka munang pumunta sa iba. Puntahan mo muna yung sarili mong sambahayan. Kasi mahirap naman, maganda ang paningin ng sambahayan, maganda ang tingin sa akin ng iba, pero yung aking pamilya, hindi maganda ang tingin sa akin. Diba, meron tayong linisin muna natin yung sarili nating bakuran bago natin linisin yung bakuran ng iba. Hello? Kaya nung marinig ko yun, by telephone, tumawag ako sa amin. Ibinahagi ko yung naranasan ko. Yung nanay ko, yung tatay ko, binahagi ko ang salita ng Diyos na born again din sila. Hello? Kayo po ba nandyan? So napakaganda, naranasan mo sa Diyos, madali mong ibigay kasi naranasan mo. Hindi mo yan makakalimutan kasi karanasan yan sa Diyos. Eh kung wala kang karanasan, ang ibabahagi mo, yung naranasan mo lang. Hindi mo naranasan sa Diyos. Naranasan mo, ikaw mismo ang gumawa, hindi ang Diyos. Pero kung ikaw mismo, Lord, ito po yung ano po ang gagawin ko? Binigyan ka ng Diyos ng instruction, naranasan mo, hindi mo ito makakalimutan. Kayo po ba nandiyan pa? Palakpakan po natin si Lord. Ang pinakamaganda po dyan, sabi dyan, babantayan ko sila at papakinggan ko ang panalangin inaalay nila dito. Natatandaan ko yung nung bago pa lang, wala pa tayong mga mission. Kaya kwentuhan pa lang kami ng mga leaders. Sabi ng bawat, malay mo, ikaw, Pastor, Brother John, baka ikaw sa Switzerland. Ikaw, Pastor Jimmy, baka ikaw sa Italy. Ikaw, Brother Gary, baka doon ka sa Spain. Ganong usapan. Wala pa tayong mga satellite church. Alam nyo ba, ang sabi ng Biblia, sa Numbers 14:28, anumang pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko. Sabi ng Diyos. Ay nangyari. Pinag-uusapan lang namin. Nangyari. Si Pastor Gary ngayon nasa Spain na. Nasakop pa niya pati London. Hello. Si Pastor Jimmy, siya na papunta dito. Akalain ko ba makapunta rin ako dito? Amen! Ikaw, bawat isa sa atin, anong pinag-uusapan yung gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung anong pinag-uusapan nyo, iyon ang gagawin ko, sabi ng Panginoon. Sana, pinag-uusapan natin, sana yung aking mga mahal sa buhay, madala ko sa iyo, Lord. Yun ang napag-usapan ninyo, gagawin din iyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isa pa nga pong malakas na palakpak sa Lord. Next po. Unawain po natin itong maigi. Ito po yung karuktong kasi ng ating preaching na nakaraan. Unawain po natin maigi ito. We cannot truly experience God without proper alignment. Hindi natin mararanasan ang Diyos kung hindi tayo nasa tamang hanay. Ang Diyos ay espiritu. Ang tao ay composed ng espiritu, soul, and body. Ngayon, imagine nyo itong diagram na ito, no? Soul. Kapag ang kaluluwa natin ay nangingibabaw, ang kaluluwa ay bahagi niya ay emosyon natin at saka yung kaisipan natin. Yun po yung ating soul. Ngayon, kapag yung hindi pwedeng umugma ang espiritu ng Diyos, kapag tayo ay lumalakad, na tayo ay nasa kaluluwa tayo. Yung ating isipan natin, yung ating lamang makatao. Hindi uugma kasi ang Diyos ay espiritu, makakukonek lang siya sa kapwa espiritu din natin.
Kayo po pinandyan. Imagine niyo po ito. Emotion in control. Ngayon kung ang sarili natin ay control, kung tayo ay nabubuhay, yung nabubuhay tayo, ang nagkocontrol sa atin ay ang ating mga emosyon, katulad ng takot. Itong fear. Paano ka makakakilos kung ikaw, pwede kang maparalisa dahil sa takot? Hello? Eh, ang sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng takot. Ang binigay tayo ng Lord ay tapang at pag-ibig at saka tapang ay binigay ng Lord sa atin. Eh ngayon, kung tayo namumuhay sa takot, hindi ka makakalayo dahil takot na takot ka. May mga tao, takot sa ipis. Ipis lang yun, ha? Takot sa asawa. Imagine niyo, maganda yun, ano? Mali din yung hanay. Ang tamang hanay, ang Diyos, asawang lalaki, babae, ito pa lang yung mga anak. Imagine niyo ang inyong asawa nangunguna. Mali na ang tayo. Dapat, ang Diyos, alignment yan, ang Diyos, lalaki, kasi ikaw ang unang nilikha. Lalaki, as mahalin mo ang asawa mong babae. Tanda ng pag-ibig ni Kristo. Ikaw naman, babae, pasakop ka sa asawa mong lalaki. Tanda ng pag-ibig ni Lord. Ikaw naman, lalaki, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Kapag inuuna mo si Diyos, ganun lang yun. Ganun kasimple. Eh ngayon nauuna si babae. Mali ang hanay. Merong bang kumakain ka ng pagkain, nakaganyan ka? Ay, sosyal. Dahil mga lalaki, pakitingnan ang inyong mga kamay. Baka ang inyong mga asawa nauuna sa church. Dapat lalaki kayo mauna. So napakahalaga po nito, Napakahalaga po nito sa buhay natin. Imagine niyo, kung tayo namumuhay na dala natin yung ating emosyon. Kasi, ang sabi ng Biblia, sa second, kung hindi, ano sabi po dito? Galatians 5:16, sabi po dito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa Espiritu, hindi ninyo pabibigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa ninanais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magawa ang gusto ninyong gawin. Gusto ng Lord pumunta sa simbahan. Ang laman, doon tayo sa pingguhan. Magkalaban ito. Sinong pakikinggan mo? Yung gusto mo na punta ka doon sa sugalan? O pupunta ka sa lugar, sa Espiritu? O sa gusto mo lamang? Magkalaban ang dalawang ito. Parang sa loob, may dalawang aso sa loob. Isang itim at saka isang puti. Kung ang pinakakain mo ay lagi yung kulay itim, 100% susunod ka kung anong gusto ng nananais natin. Kung lahat ng gusto mo ay puro makalaman, ma-enjoy mo ang lahat ng bagay. Pero sabi ko nga kanina, ano ang mapapala ng tao? Makamtan niya ang lahat. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. It's useless. Paghandaan natin yung mga bagay na makalangit, kasi kapag pinaghanda mo, alam mo ang direction mo sa langit. Hello! Kayo po ba nandiyan? Napakahalaga po niyan. Minsan, panic, worry, anger, frustration, nandiyan ang lahat. Kapag tayo ay nasa control ng emosyon. Nandiyan ang galit, kalungkutan, hopelessness. Parang walang nang pag-asa. Kapag tayo nabubuhay, napaparelisa tayo. Para bang ang mundo. Pero kapag tayo ay nasahanay tayo ang Espiritu natin nangunguna, lagi nating alam, kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Amen po ba doon? So yan po, wrong alignment po yan, na kung saan, biro nyo, yung kaluluwa, nasa ilalim yung Espiritu. Samantalang dapat yung Espiritu nasa ibabaw.
Nangingibabaw dapat yung Spirit para yung Spirit makarating marinig natin ang Espiritu ng Diyos. Kapag tayo nasa laman, hindi natin maririnig ang boses ng Diyos. Ang maririnig natin, yung gusto lamang natin, yung gusto lang natin. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Paano mo magagawa? Hindi mo marinig ang boses ng Diyos. Hello? Gets nyo? Samantalang may mga tao na dati naman silang mga alipin ng kasalanan, pero nung nagdesisyong lumapit sa Diyos, nabago sila, naging pastor pa. Dati wala ng pag-asa. Lumapit sa Diyos, nagpuno sila ng pag-asa. Ngayon, ginagamit sila mightily ng Diyos. Naalala ko si Pastor Gary. Nung mamit ko si Pastor Gary, ang hitsura ni Pastor Gary, lubog ang muka. Hupyak. Pinuntahan ko sa Bible study. Sabi ko, Pastor Gary, minsan dumadating sa buhay ng tao. Pag dumating na yung dead end mo, titingala ka din. Kasi dead end na. Paano ba yung dead end? Titingala ka din. So, madaling salita, dumating na nga yung dead end. Ang dami niyang hawak na droga. Ang baril na doon pa. Ang sabi niya, Lord, iligtas mo lamang ako. Alam niyo ba dumadating tayo, pag tayo nasa sukdulan, tatawag ka din kay Lord? O dumating yung sukdulan niya, kaya huwag niyo nang antayin yung sukdulan. Antayin niyo pa yan. Kung kailang nagkasakit kayo, saka, Lord, tulungan mo ako. Saka pa tayo tatawag kay Lord. Ngayon pa lang, narinig natin, tumawag na tayo at tutugunin niya tayo. Tumawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapakita ko sa iyo mga bagay na hindi mo nauunawaan. Madaling salita, Lord, tulungan mo po ako. Iligtas niyo po ako sa mga pulis na ito. Alam niyo, inihagis ni Pastor Gary doon sa may silinyator ng kanyang sasakyan ng droga. Hindi nakita ng pulis. Ginawa ng Pastor Gary, malaking pera ito, itinapon sa kanal. Malaking pera. At doon nag-umpisa yung pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Nagbabible study kami, may tumatawag pa. Pastor Gary, meron ba tayo dyan? Meron. Ang lakas nga eh. Pumunta ka dito, si Lord na dito, mas malakas pala si Lord. Tuwan-tuwa ako, nauna pang naging pastor sa akin, si Pastor Gary. For the glory of God. Gusto ko isang araw, kayo din naman, tawagin ng Diyos. And I pray, una, maranasan muna natin si Lord sa buhay natin. Isang araw, I pray, tinatanong ko kayo, sino gusto maging pastor? Wala. Pero pag tinawag kayo ni Lord, hindi ka makakahindi. Amen? Hindi ako nakahindi. Alam niyo bang, madali bang mag-oo? Yung pagpunta ko dito, madali bang mag-oo? Sabi ko, Lord, kakunti na nga yung buho ko eh. Mauubos pa. Pero sabi ko, Lord, kung makakabuti, ang kawalan ay kapakinabangan. Amen? Minsan pa nga natin palakpakan si Lord. Next po. Patuloy pa rin po tayo, diyan pa rin po tayo. Yung kontrolado yung ating, ang nagkokontrol yung ating isip. Kayo po binandyan. Minsan, pag ang kaisipan natin ang nagkokontrol, napakahirap. Hawak yung sariling kaisipan. Masamang mag-isip ng labis, yung mabilis kang bumuo ng konklusyon, hindi pa nangyayari, alam mo na kaagad. Ito wala ng pag-asa ito. Nakikita mo, kasi minsan, sa church, meron doon na kapatiran, habang pumupunta sa church, isa lang yung hikaw niya. Pinagpe-pray naman siya. Pagdating niya sunod na atin niya, dalawa na yung hikaw. Yung tattoo niya, may tattoo pa dito. Alam niyo, ang tagal.
Ano pang nangyayari dito? Habang pinagpipray, lalong dumadami ang tato, lalong dumadami ang hikaw. Umabot na ang hikaw hanggang dito. Pero nyo, pati katawan niya, puro tato. Pero, hindi pa tapos si Lord. Pero nung dumating, nung siya ay nagdesisyon kay Lord, grabe naman siyang, kasi biro nyo, yung ganong ang isip natin, wala nang pag-asa. Kay Lord, gumagawa lang pala siya ng patotoo. Kilala si Brother Danny? Nagsayaw siya dito ng tamborin, nagsasayaw ng tamborin dati. Pero, wala na talagang pag-asa. Yung asawa nga sumuko na eh. Pero, kay Lord, hindi pa tapos. Kaya sa buhay ng bawat isa, may pag-asa kapag na kay Lord tayo. Amen? Ang kailangan lang natin, magdesisyon tayo sa Panginoon. Napakahalaga ang desisyon. Pero ang desisyon ay hindi madaling gawin. Kailangan to na talagang, Lord, susunod po ako. Dumadating ang New Year, Lord, hindi na po talaga ako iinom ng alak. Nasunod naman, 1 linggo. Ikadalawang linggo, balik na uli. Pero alam nyo, ang pinakamaganda sa lahat, isuko mo sa Diyos. Lahat ng kahinaan natin, isuko natin sa Diyos. Kung gusto mong maranasan si Lord, isuko mo yung lahat ng mga bagay, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Ako bilang isang Batangas, sa amin sa Batangas, ay number 1, ihahayi namin sa inyo, pagdating nyo, pababarikin namin kayo. Kilala kami dyan sa barikan. Member nga ako ng BBT nung araw eh. Alam niyo yung BBT? Batangas Barikan Team. Yan, ang BBT. Pero minsan, dahil naglalaro ako ng basketball ng araw, pagkakatapos ng basketball, iinuman yan. Eh, siyempre, kahinaan ko yan. Pero minsan dumating na ako sa church, parang ganito na preaching. Sabi ng pastor, ano mga bagay na nakakahadlang sa inyo sa paglakad sa Panginoon? Alam niyo, nakakahadlang sa akin talaga yung pag-inom ng alak. Buntis ang asawa ko noon. Pag punta ko, Lord, hindi na po. Talagang sinusuko ko na po ito. Hindi na po talaga ako iinom. Naisuko ko na. Tapos na yung church. Pagdating ko doon sa bahay ng kamag-anak ni Mrs., pagdating ko, sabi sa akin ng kamag-anak niya, Chopet, tagay mo. Kasusuko ko lang. Tapos tagay ang ihaharap sa akin. Pwede ko siyang, kung tinanggap ko, kasasabi ko lang, sinuko ko na eh. Hindi ko tinanggap. Sabi ko, kahiyaan to. Sabi ko, ibaba nyo na lang, kuya. Ibaba nyo na lang. Eh, sa madaling salita, napahiya siya. Pero inalo ko yung kamag-anak ng Mrs. Sabi ko, kuya, alam nyo, ako nahihiya sa iyo, pero mas nahihiya ako sa pinagsabihan ko nito. For the glory of God, 26 years na akong hindi nakakatikim ng alak. For the glory of God. Anong kahinaan mo, kapatid, na hindi mo maiwasan? Ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Alam mo, pag sinabi mo, Lord, ayaw ko na, si Lord, sasabihin niya sa'yo, anak, sinabi mo na yan sa akin. Anak, sinabi mo yan sa akin. Anak, may magpapaalala sa'yo na isinuko mo na yan sa akin. Pero kung hindi totoo yung pagsuko mo sa Panginoon, hindi totoo, alam mo, ang maririnig mo, yung boses mo, ang sarap uminom, ang sarap mapakipagkwentuhan, ang sarap. Yun ang maririnig mo. Laman yun, hindi espiritu ng Diyos ang narinig mo. Sarili natin ang narinig natin. Nakukuha po ninyo? Kapag po nangyayari ito, kontrolado tayo ng isip, ang resulta po nito, cannot experience the love. Hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pagpapatawad, hindi natin ito mararanasan. Yung presensya ng Diyos, hindi natin. Paano kikilos ang Diyos sa buhay natin kung tayo ay namumuhay sa mali? Ang Diyos ay banal, pero tayo ay makasalanan. Paano kikilos ang Diyos? Pag naglalaba tayo, subukan nyo maglaba na pagsamahin nyo ang itim at saka puti, lahok-lahok kayo. Hello? Hindi nyo pwedeng paglahokin ng itim at saka puti. Ganon din sa paglakad natin sa Lord. Kapag kay Lord ka, kay Lord ka. Hello?
Kayo po ba nandiyan pa? Gusto kong sumigaw. Kasi pag nasa simbahan tayo, maka-Diyos tayo. Paglabas natin dito, makamundo naman tayo. Ay para tayong hapon. Ang lakad natin sakang. Pwede pala yun. Dini ako muna. Sa linggo, Christian uli ako. Kapag kay Lord ka, kay Lord ka! Ano sabi ni Lord? Lumapit ka sa akin, ako ilalapit sa iyo. Magpapakilala ng mas malalim si Lord sa iyo. At kapag nagpapakilala na sa iyo, ibig sabihin, naririnig mo na ang boses ng Diyos. Paano mo maririnig? Sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos at yung ating devotion sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Aldaw-aldaw, nauihilaw ken ka. Sabi nga. Sabi niya, araw-araw, naalala kita. Araw-araw. Pag araw-araw na tayo ay nakakonect kay Lord, araw-araw, lumalapit yung ugnayan natin sa Diyos. Hindi tayo lumalapit kay Lord na kung may kailangan lamang. Lumapit tayo kay Lord kahit wala tayong kailangan. Lumapit tayo kay Lord. Mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Next po. 5 minutes. Anak, pakilampas na. Yan. Kasi 5 minutes na. We can truly experience God when we are in proper alignment. Kapag tama yung alignment natin kay Lord, tamang hanay, namumuhay tayo ng tamang hanay, kita nyo itong kulay pula nito? It is the blood of Jesus na nakakover sa atin. At itong mga araw na yan, yan ang palaso ng kaaway na araw-araw ay nararanasan natin sa araw-araw. Pero kapag nasa alignment ka, protektado ka ng dugo ni Kristo. Bakit? Namumuhay ka by Spirit. Ang Espiritu malapit sa Diyos, anumang gawa ng kaaway, hindi makakapaminsala sa iyo. Kayo po ba nandyan? Kontrolado ni Kristo ang lahat ng bagay. Siya nagkokontrol sa buhay natin. Kasi sumusunod tayo, nagpapasakop tayo, nagtitiwala tayo, at higit sa lahat, ina-apply natin yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Even sa mabigat na mga pagsubok o oras na mga problema sa buhay. Pero mo, ang bigat-bigat na ng problema, nakakaawit ka pa sa Panginoon? Sinong Diyos ang hindi matutuwa sa iyo? Hello? In times of trials, praise the Lord. Kaya ba tayo magpe-praise the Lord? Wow, pinagpala ako. Paldong-paldaw. Praise the Lord. Ay, walang kwarta. Praise the Lord. Wala ka man. Iba kasi yung happy at saka sa joy. Ano? May pagkakaiba yun. Ang happy, kapag may happening. Eh, paano pag walang happening? Hindi ka na happy. Ang joy, kahit wala kang pera, may problema ka pa, punong-puno ka ng kaligayahan. May kwento ko sa ate. Merong isang bata na nag-pray siya, Lord, gusto ko paglaki ko, magkaasawa ako ng mayaman. Magkaanak ako ng 2, maging isang presidente at isang sekretaryo. Sa aking malaking bahay, mayroon akong leon. Ganyan kalaki yung kanyang prayer. Nagdalaga na yung babaeng ito. Batang ito nagdalaga na. Pagkatapos ng pagdadalaga niya, nagkaasawa siya. Hindi mayaman, mahirap. Ang prayer niya, mayaman. Tapos 2 yung anak. Presidente nga din. Sabi niya, presidente, sekretaryo. Hindi presidente. Presidente ng barangay. At sekretaryo ng barangay din. Sa halip na malaking bahay, maliit lang bahay. Sa halip na leon, pusa. Sabi niya, Lord, parang yung mga panalangin ko, hindi mo dininig. Sabi ko, malaking bahay, ang liit. Leon, pusa. Yung 2 anak ko, presidente ng barangay. Ano masabi ng Lord? Kung binigay ko yung lahat ng bagay sa iyo, masaya ka, pero hindi ka maligaya.
Sa buhay natin, gano'n din. Hindi man dumating sa buhay mo yung gusto mo. Ang importante, maligaya ka sa buhay mo ngayon. Kasama mo pa si Lord, ay dinadadoon lalo ang kaligayahang meron ka. Kaya purihin ang Panginoon na. Pero ito yung tamang hanay. Na maganda, patuloy natin. Kasi kapag ganyan ang senaryo, merong covering ka, kahit saan ka pumunta, sabi ng Lord, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Pero pag umalis ka sa covering ng Lord, lahat ng palaso ng kaaway, tatamaan ka. Kaya andali mong matukso. Sasabihin mo, kaya ko ito, kaya ko ito. Kaya ko ito. Ano sabi ng Bible? Huwag sabihin ni naman siya'y malakas. Baka siya mabuwal. Pero kapag kasama mo si Lord, anumang pagsubok na dumarating sa'yo, hindi ka madadaig ng anumang pagsubok sapagkat kasama mo si Lord sa buhay mo. Hello! Isang malakas na paklakpak kay Lord. Ang resulta, ang sabi niyan, ang prutas nito, magkakaroon ka ng katagumpayan, nandiyan ang proteksyon, lumalago ka espiritual, may kalayaan ka, may pagbabagong nagaganap, tumatapang ka, may kapangyarihan ka ng Diyos. Ang kagalingan dumadaloy. Maririnig mo ang boses ng God, ang haba ng pasensya mo, may iniinis ka na ang lakas ng self-control mo. Kasi ang prutas ng Espiritu nasa sayo. Hello! Kasama sa prutas ng Espiritu ang self-control. Ano bang ibig sabihin, kapatid, ng self-control? Control yourself. At kapag nadoon ka, magagawa mo yung lahat ng bagay. Dahil kay Kristo, manang magbibigay ng kalakasan ng bawat isa sa atin. Okay? Anak, sa last part na tayo. Sa last na. Kapag lumalakad tayo na sa tamang hanay, release the living water within you. Ano sabi ng Biblia? Sa Matthew 7:37, sabi doon, sa isang pagtitipon, sabi ni Lord Jesus, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sa puso ng nananalig ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. It is the Holy Spirit na nasa sayo. Ngayon, paano ito, Lord? Paano ito? Mag-uumpisa ito sa pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kapag uhaw ka, pupunuin ka. Kapag gutom ka, ikaw ibubusogin. Kaya dapat, kapag lumalapit tayo kay Lord, uhaw ako, Lord, sa presensya mo. Nais kita, Lord, na maranasan sa buhay ko. Kapag ganun ang panalangin natin, kikilos ang Diyos sa buhay natin at siya ang gagawa ng kakulangan sa mga buhay po natin. Amen po ba? So doon mag-uumpisa, mag-overflowing yung joy, yung kapayapaan ng Diyos, sa kabila ng mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay, mayroon tayong kapayapaan ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng sariwang bautismo ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Yung praying natin, naiiba na. Nabanggit ko na isang araw, yung mga single, kapag nakakita na, ito na siguro yung nagtatangs pa. Siya na nga. Siya na ba? Pero may nakalaan lagi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Pero unahin muna natin si Lord. Ang gusto ko yung word kanina na inopen ni Brother Boy. Sabi doon, delight yourself to the Lord and He give you the desire of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Alisin mo muna natin yung delight yourself. He give you the desire of your heart. Lahat naman tayo may desire ang ating mga pusong ito. Pero ang condition ni Lord, delight yourself. Sa ibang salita, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Ang kondisyon, seek first. Unahin mo muna si Lord. Para mapangyari yung gusto mo sa buhay, unahin mo muna para idagdag ng Diyos ang lahat ng bagay. Hello! Kapag si Lord ang nagbigay,
Ibang klase kapag si Lord ang nagbigay. Imagine mo, yung pera na hindi mo pinaghirapan, madali ang mawala. Maglalayo pa yan sa iyo sa Panginoon. Pero yung pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, ang sarap gawin. Ang sarap gastusin ng perang pinaghirapan natin. Kasi sa lakas ng binigay ng Lord sa iyo, naranasan mo yon, ibang gumastos kapag si Lord ang nagbigay. Amen? May excitement ka. Kasi may tapang kang ibahagi ang salita ng Diyos. Kapag namumuhay tayo ng Spirit, meron kang tapang na ibahagi ang salita ng Diyos. So nakakapagpatutuo ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sino gusto magpatutuo sa ginagawa ng Lord sa buhay niya? Pakitaas ang kamay. Parang iisa na. Pakitaas nga ng kamay. Gusto ibahagi yung ginagawa ng Lord sa buhay niya? Amen. Nakakalhati naman. So pagka tayo namumuhay sa ganong hanay, na sa proper alignment tayo, nakikita natin yung kabanalan ng Diyos. Pag nakita natin yung kabanalan ng Diyos, nagkakaroon ng malalim na pagsisisi. Na para bang nasasalamin natin yung kabanalan ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Kaya, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero salamat na lang may biyaya ang Diyos. No? Na open ang Diyos na lagi na tayo itanggapin, at tayo ikalingain, at tayo kanyang mahalin. At kapag nangyayari yun, nagkakaroon na tayo ng generous na oras para sa Kanya, nagdidepende na tayo sa Kanya, katapos, kapag nangyayari ito, mga bagay na ito, handa na tayong ituwid ng bawat isa sa atin. For the glory of God. Handa ba tayong magpatuwid? Nako, isa. Handa tayong magpatuwid. Hallelujah, Jesus. Pero kapag yun ay nagpapasakop tayo, sumusunod tayo, hindi po yun nangangahulugan na kayo ay sinasakop. Kundi, yun nangangahulugan po ito na kung saan protection po ng bawat isa sa atin. Hindi po, gantong, halimbawa, tinutuwid ko kayo, para ba ang dating sa inyo, kinukontrol? No, protection po yan sa inyo. Kasi bakit? Mahal ko po kayo sa Panginoon. Kasi kapag ang kapatid mo, nakikita mo, nalulunod sa mali, hahayaan mo po ba sila? Di ba hindi? Pero ang encourage ko sa bawat isa sa atin, kung gusto natin maranasan yung, maibigay natin ang pag-ibig ng Diyos, mayakap natin ang ating mga kapatiran, una muna, maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sino nais na maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Tayo po lahat ay tumayo. Worship din tinatawagan ko po kayo. Minsan ko pa kayong ini-encourage na kung saan, kapatid, ano yung desire ng puso mo ngayong umaga? May mga bagay ba na dapat na isuko sa Panginoon? May mga kahinaan ba sa buhay? Bakit hindi natin siya maranasan? Siguro ito yung time na kung saan, Lord, ito po ang kahinaan ko. At ngayong umaga, yung kahinaan mo, palakasin ka ng Diyos. Kung may mga karamdaman tayo sa oras na ito, yung kagalingan din ay dumaloy sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus. I pray magkaroon ng bukas na puso sa Lord. Ang salita ng Diyos ay malinaw na nagsasabi na anumang ating gagawin, mabuti man o masama, hayag man ito o lihim, sa Diyos tayo ay magsusulit. Walang maitatago sa Lord. Lahat ay hantad sa Kanyang paningin. Sa Kanya tayo magsusulit. Kaya kapatid, ano naman ang puso mo ngayong umagang ito? Nais mo bang makalaya sa mga bagay na kung saan umaalipin sa atin upang hindi tayo makatugon sa panawagan ng Diyos? Nais ng Diyos pagtagumpayin ka. Nais ng Diyos makalaya ang bawat isa sa atin. Minsan punong-puno tayo ng galit. Punong-puno tayo ng sama ng kalooban. Masamang pagtingin sa kapwa. Alam ni Lord yan. Pero ngayong umaga, Lord, ito po yung time. Alam ko na kayo po ay nasa presensya namin ngayong umaga. Idinudulog ko po ito sa iyo. Nais kong ihatid sa altar mo, Panginoon.
kilala natin ang ating sarili? Pwede pang i-offer natin ito ngayon sa umagang ito? Saka tayo mag-pray lahat? Ano bang kahinaan meron tayo? Huwag po kayo mahiya. Hindi po kayo lumalapit sa akin. Kay Lord po tayo lumalapit, dinudulog lang natin yung mga bagay na kung saan nagpapahirap sa paglakad natin sa Lord. Nais ng Lord, makalaya tayo. At siyempre, ang paglakad ay personal. Hindi ito nakasalalay sa asawa mo. Hindi ito nakasalalay sa akin. Nakasalalay ito sa personal mong ugnayan sa Kanya. Bilang Ama natin siya. So sa umagang ito, binubuksan ko yung altar na kung saan dalhin natin yung mga bagay na kung saan mahina tayo. At palakasin tayo ng Lord sa kahinaan ngayon. Sige po, binubuksan ko po yung altar. Saka po tayo sama-samang manalangin. Sige po, wag po kayong manood. Makipag-cooperate po kayo. Pumunta tayo sa tahanan niya, katagpuin tayo ng Lord sa umagang ito. Kahinaan ba natin ang ating pamilya, ang ating mga anak? Idulog natin sa Lord. Nangangailangan ba tayo ng kung saan encouragement? Palakasin tayo ng Diyos ngayong umaga. Sige po, buksan niyo po yung inyong bibig. Sabihin niyo, Lord, kahit mahina lang, ibulong niyo sa Diyos. Naririnig ni Lord yung mga hinaing ng ating mga puso. Kung huwag niyong pipigilan, kung nararamdaman niyo na gusto niyong umiyak, iyak niyo sa Panginoon. Hindi nakakahiya. Minsan napipigil tayo, nahihiya tayo sa Diyos, hindi tayo nahihiya. May laya tayong magsabi, Lord, salamat po. Bilang ama sa anak, may laya tayo. Bibigyan tayo ng Lord ng kalayaan sa umagang ito. At aalis tayo sa lugar na ito na totoo na tayo ay pinagpala, na totoo na tayo ay pinalaya ng Diyos. And then makalakad tayo sa patnubay ng Espiritu, marinig natin patuloy ang boses ng Diyos sa mga buhay natin. Then, doon mag-uumpisa yung pagbabago magaganap sa personal nating mga buhay. Simpleng pagsuko, pero may kalakip ito na katagumpayan, hindi lang ikaw, kundi kasama ang iyong sambahayan for the glory of God. Hallelujah, Jesus. Ora base kerabase. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Hallelujah, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo.
Father God, katagpuin niyo po, Panginoon, ang desire ng puso po namin. Lord, ikaw ang Diyos na nakakabasa ng lahat. Alam mo yung kaisipan namin. Alam niyo yung kalooban namin. At sa umagang ito'y sinusuko namin ang mga bagay na ito. Mga bagay na nagpapabagal sa pag-connect namin sa iyo. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti. Lord, patuloy mong idaloy ang kalakasan mo. Ginawa, Idaloy ang kapayapaan mo. niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat sa bukas na langit sa umagang ito. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Kaya ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi. Nais mo kaming lahat ay manatili sa presensya mo. Kaya sa mga oras na ito, katagpuin niyo po, Panginoon, yung desire ng aming mga puso. Palayain kami sa mga bagay na mahina kami. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. Bilang lingkod mo, patuloy ako na nagsasalita ng pagpapala sa bawat isa sa amin, na kung saan lumakad kami sa patnubay ng Espiritu mo, at hindi manguna yung aming mga laman, kundi patuloy ang naisin namin ay maranasan ang presensya mo sa aming mga buhay. Patuloy kang mangungusap sa buhay po namin, at hihahatid mo kami na kung saan sa katagumpayan sa paglakad namin sa Kristiyanong buhay. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa lahat ng iyong ginagawa at gagawin pa po sa mga buhay po namin. Maihingat po namin ibinabalik ang papuri sa iyo na punong-puno ng pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. For the last time we sing, pupurihin. Pupurihin ka
nagtatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, Jesus. Patuloy po ako na nagsasalita ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat at ingatan tayo saan man tayo pupunta. At patuloy nating pinagkakatiwala ang buong maghapon sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa huling prayer po natin. Father, help us to be the people in the church that you called us to be. The people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet, in Jesus' name. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah! Kung sino nagkaroon ng breakthrough, sabihin natin, nothing is impossible to you, God. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To God be the Amen. glory. Sige po, picture muna tayo, tapos ipag-pray natin ang ating pagsasalo-saluhan. Family picture. Inaanyayaan ang bawat isa. Oh, ng birthday ba? Picture na po, tapos pag-pray natin yung my birthday. Lapit na po tayo lahat, lapit na para tayo makakain na.